Pinakandado ang isang recruitment agency sa Pampanga dahil sa pagpapagamit umano ng tourist visa sa mga idinedeploy sa Amerika. Ang sagot ng ahensya sa pagtutok ni JP Soriano. Problemado si Jojo, hindi niya tunay na pangalan matapos mawala ng trabaho bilang aircraft mechanic sa isang airline company sa Qatar. Kaya nang makita niya sa isang messaging app ang alok na trabahong aircraft technician o aircraft mechanic sa Amerika, kung saan ang pangakong sahod ay $3,000 o mahigit 170,000 pesos kada buwan. Inaplayan niya ito. Agad pinuntahan ni Jojo ang Aero Strategies Incorporated na may opisina sa Dao, Mabalacat, Pampanga. Pero sa halip na work visa, tourist visa o B1, B2 visa ang ipinagamit. Sinabihan daw sila na hindi na kailangan ng OEC o Overseas Employment Contract mula sa gobyerno ng Pilipinas at hindi dumaan sa anumang pre-departure orientation seminar. Pagdating sa Amerika, nagtrabaho na si Jojo at iba pang Pilipino bilang aircraft technicians gamit ang tourist visa, bagay na illegal din sa Amerika. Doon na raw nila nalaman na ang kinikita nila kada oras ay di hamak na mas maliit kumpara sa ibang lahi na pareho rin ang trabaho gaya nila. Ang pangako raw sa kanila ng employer, pag natapos na ang 6 na buwang validity ng kanilang US tourist visa, aasikasuhin ng kanilang working visa para legal na ma-extend ang kanilang trabaho sa US. Wala na, naubusan na po eh. Kaya, so I need to do something for my family. Yun. So I grabbed it, which is maganda naman yung nasa kontrata, gano'n na bibigyan daw kami ng essential visa, na gano'n, which is hindi mga natupad. Nang malapit na mag-expire ang tourist visa nila Jojo at iba pang Pinoy, kung ano-ano na raw ang idinadahilan sa kanila ng employer. Dahil ayaw daw nilang mag-TNT o yung tago ng tago sa Amerika, lalo pat nagkakahigpitan ngayon sa Amerika dahil sa immigration policy ni US President Donald Trump. Napilitan daw silang umuwi ng Pilipinas gamit ang sariling pera. They were exploited, pinadala sila doon on a tourist visa, underpaid, and then of course, inipit until sa point na pinangakuan sila ng work visa na hindi dumating, napilitang umuwi dito. At dito sa Pilipinas, gradually pinagsesettle yung anuman ng claims nila. I mean, these are all badges of exploitation ng ating workers. Kanina, pinuntahan ng Department of Migrant Workers ang inirereklamong recruiter at ipinasara ito. Meron pa kaming mga kasama, may mga babae pa sa Texas, 15 po. Wala na silang trabaho. Pinaalis din po silang. May badge of human trafficking ito dahil they are being exploited. They are sent there in the US and made to work as aircraft technicians, aircraft mechanics under a tourist visa requirement or scheme or arrangement, which is makes it clearly illegal. Ang Aero Strategies Incorporated, mariing itinanggi ang mga paratang sa kanila. Wala raw basihan ang mga akusasyon na hindi raw alinsunod sa operasyon at kalakaran ng pagnenegosyo ng kanilang kumpanya. Nasa proseso na rin daw sila ng pakikipagtulungan sa DMW at iba pang otoridad para mabilis na maresolba ang bagay na ito. Prioridad daw nila na maprotektahan ang karapatan ng kanilang mga empleyado at ang integridad ng kanilang operasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.